Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nini nga kagabhion, nagapasalamat kami sa imuhang gihatag ka na mga opportunity nga din kami makapangalagad na usab nga kanimo bisan man sa pagtuon sa mga pulong sulod sa pipila ka mga oras. Naghangyo kami, Father God, ikaw magatabang sa matag usa kanamo nga dili mahimong kawang ang among pagbuhat niini kundi pinagi sa filling ministry of God the Holy Spirit. Kami nag-operate nga pinagi niya na ang among mga production madawat sa imong atubangan. Naghangyo sab kami nga kanimo nga ikaw magatabang sa tanang mga estudyante, mga kaubanan, absanan ka namo ni pastor team sa pagdala sa imong pulong kini mahimong gabayan sa espirituhanong pagtubo ngadto sa matag usa nga din positibo sa imong pulong. Ang tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan. Mayong gabi. Mayong gabi. Nagka-feedback. Okay na. Okay, so kaganina, diri na kita sa the new law, no? We are not under the Mosaic law, but we are under the law of the Spirit. Ang law of the Spirit, atong nakita nga mas taas siya kaysa the Mosaic law. Kaya ang Mosaic law, wala gyoy yes. Kaya Mosaic law, wala gyud kagahom sa paghatag kanato og kaluwasan, walay kagahom sa paghatag kanato og kasulbaran sa sala. Bisan man sa sala ug sa kamatayon. Apan atong nakita ang Mosaic law gitupad kana ni Jesus Christ. Christ fulfilled the law. Ang Codex 1, ang Codex 2, ang Codex 3. O atong nakita din nga Jesus Christ is the fulfillment of the law. Tungod kay nakita niya nga dili kaya sa tao nga i-fulfill ang balaod, ug busa si Jesus Christ mao ang nagtuman sa balaod. Iyang gituman ang balaod. Mao kana iyang giingon sa Matthew 5:17. Nianhi ako dili sa pag-abuli sa balaod kundi dili sa pagtuman sa balaod. Nga diha kay Jesus Christ, we are not under the Mosaic law, but we are now under the new law, the law of spirituality. Mo kana atong gitunan kaganina. O katong nakita nga dinhi sa bag-o nga balaod sa dihang kita naluwas na, gipuy-an kita sa balanging espiritu sa katuyuan nga ang balanging espiritu mag-empower kanato sa dihang kita puno sa balanging espiritu, maghatag siya kanato og kadaugan nga diin magaproduce kita og gitawag spirituality tungod sa gahom sa balanging espiritu. Dili spirituality nga pinasikad sa atong paningkamot, binasikad sa tawhanong kusog o tawhanong kaalam o abilidad. Dili ka na ang klase nga spirituality, dili ang spirituality nga gisgutan diri sa Daniel law, o nga ang balanging espiritu nagalihok sa tagsatag sa nato kinabuhi o nagahatag ka nato gahom o kadaugan sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi. So mo ka lang sa the new law, no? Di na kayo nato balikon pag tagsatagsa kay sayang na atong panahon. So atong natunan sa the new law ang pagkapuno sa balanging espiritu, gisugo kita, be filled with the Spirit. Mao nang the new law for the church its believer calls for a new commandments. Itudloan kita nga diin kadali day. Sorry, wala ko
Okay. So, there is a difference with the Holy Spirit. Balik ka dyan. Yes. Gisugo kita nga magpapuno kita kanunay sa balang espiritu sa matag panahon, tanang panahon. Gisugo kita kung ang alternative niya na ang atong kusog ng atong buhat, mapakyas kita. So naa lang ang kahimayaan sa Ginoo sa dihang kita puno sa balang espiritu. Importante na siya. And then the manifestation of the new law, morning resulta, no? Ang bagong balaod, mag-manifest ni siya. The new law of the spirit of life or spirituality is manifested in the believer when the Holy Spirit controls his soul through the feeling of the Spirit. So din ha, makita na to nga mag-manifest yun diya sa usa ka magtutuo sa diha nga ang balang espiritu naga-control or nag-influence sa atong kalag when we are filled with the Spirit. So atong nakita especially sa mga hamtong nga mga magtutuo, so adunay gitawag balance diya sa sulod siyang kinabuhi mo ang pagkapuno sa balang espiritu plus the saturation of the Bible doctrine in his soul. Ang resulta niya na is kadaugan yun sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So duha ka power option, no? Ang duha ka power option mo ang power of the Holy Spirit plus the power of the Word of God. So, dinhita karon sa actually natika po din nato ganina the glorification of Jesus Christ, no? Tungod kay kasagaran nini misinterpreted kini siya sa pipila ka mga grupo, no? Ang huna-huna sa ubang mga religion nga mahimaya nila ang atong Ginoong Hesukristo pinagi sa ilahang mga pagsinggit-singgit, pagdaig, pagkanta, unsa pa na ilang ginabuhat, ilang fasting, tanan, no? Mga human good nila, no? But just remember, there is no glorification of the Lord Jesus Christ if we are not filled with the Holy Spirit. Wala gyud, way kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Mahimaya lamang si Ginoong Hesukristo when we are filled with the Holy Spirit. So, unsay timaylan din nga puno ka sa balang espiritu, unang-una limpyo ka sa tubangan sa Dios. Buot ipasabot, siguro bago ka mag-rebound, o ang rebound, nagatudlo ka na to nga makabalik ka sa spirituality tungod kay pasayloon ang imong sala o pagalimpyuhan ang tanang dili pagkamatarong, meaning you are clean before the Lord. O kung limpyo ka sa tubangan sa Ginoo, that means you are spiritual. You are righteous in the sight of God. O kung nag-stay ka in fellowship with God, nagpasabot ka na siyang you are spiritual. Ug mo ka na ang atong kinabuhi, nakasalalay kanunay, diha sa gitawag na to og rebound technique kung aduna man tayo sala. Pagka human na tog rebound, mag-stay tayo in fellowship with God. O kana, nakahimaya tas Ginoo. Bisan pag dili mo sulti ang imong baba og glory to God, bisan pag dili mo sulti og mapagdayeg ang imong baba, diha sa Ginoo nga angayan siyang pagadaygon, paghimayaon, pagpasalamatan. Apan kung ikaw nagkinamuhi nga limpyo sa tubangan sa Dios, matarong sa tubangan sa Dios, in fellowship with God, ug sa takna nga nagasunod ikaw siyang kabubuton, nahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. So dili gyud ingon nga
atong himayaon ng Dios pinagi sa atong mga pagsinggit, pagkanta, no? But if you are filled with the Holy Spirit and then nagakanta ka, kana nakahimaya sa Dios. If you are filled with the Holy Spirit, unya nagadaig ka sa Ginoo, kana makahimaya po na siya. But if there is no feeling with the Holy Spirit, bisan pag unsaon nimo pagdaig ang Ginoo, pinagi sa imong baba, bisan pag muksinggit ka o kusog kayo, mukanta ka o mga maayong alawiton, sa pagdaig sa Ginoo, mga kanta nga sama sa tugad bidig glory, dili gid mahimaya ang Dios atong kinabuhi. So atong nakita din the answer is the believer glorifies Christ through the power and mentorship of the Holy Spirit. Muna sa John 16:7. Mahimaya lamang si Kristo Jesus sa dihang kita puno sa Balaang Espiritu. The primary ministry of the Holy Spirit is to glorify Christ Jesus. Gina ang primero na ministry sa Balaang Espiritu mo ang paghimaya kay Jesus Christ. Sa John 16:14 mo nanggingon din he shall glorify me, for he shall take of mine and shall disclose it to you. So it talks about the Holy Spirit. Ang he diri, ang pronoun niya he diri, he, the Holy Spirit, He is the Holy Spirit, shall glorify me. Ang me diri is Jesus Christ. And He is the Holy Spirit, glorify ang me diri, Jesus Christ, tungod kay ang Balaang Espiritu mo lamang ang maghahatag og kahimayaan kay Jesus Christ. So sa atong kinabuhi, isip mga magtotoo, si Kristo Jesus dili mahimaya kung ang Balaang Espiritu wala nag-empower kanato. Kung ang Balaang Espiritu wala nagagahom kanato, wala lihok o nagagiya nga kanato. Pamana siya, no? So no member of the human race has the ability to glorify Christ through his own talents, physical assets, mental capacity. Kung kita, wala. Dili ni makahimaya sa Diyos. None of these human advantages or the production of human good can glorify Christ. Only God, the Holy Spirit, can glorify the Lord Jesus Christ by empowering the spiritual life of the believer. So kung ikaw usa ka magtotoo ka, unya limpyo ka sa tubangan sa Dios, so nahimo kang spiritual. Limpyo ka, no? 100% limpyo ka sa tubangan sa Dios. Tutungod niya nag-empower ka sa Holy Spirit, and by that nakahimaya ka sa Dios. The command of 1 Corinthians 6:20b to glorify God in your body can be fulfilled only through the balance of residency in the soul between the feeling of the Spirit and Bible doctrine. Kung mo ka na, bisa naghilom ka lang sa imong kinabuhi, wala ka nagsaba, wala ka nagsulti, apan kung limpyo ka sa tubangan sa Diyos, niyan ang number of hours nga nagpakahilom ka lang, mahimaya ang Diyos sa imong kinabuhi. Halimbawa, for 1 hour, wala kay gisulti, wala kay giyaw-yaw, wala ka nagkanta. But you are spiritual, you are clean before the Lord. Kanang 1 hour na naghilom ka lang, nahimaya ang Diyos sa imong kinabuhi. O aduna ka na sa value sa eternity, kay ang imong kinabuhi, you are in fellowship with God. For an hour, even you do not speak, you do not teach, you do not do anything, pero ang imong kinabuhi tungod kay in fellowship with God, you are in His will, you are spiritual, so nakahimaya ka sa Diyos. So anong kahimayaan sa Diyos, ha? Dili tong nag-exert ta og effort gyud nga kanang kita gyud ang naningkamot nga mahimaya ang Diyos. Yes, tama man mo yung sa Diyos ang himaya. When we are spiritual, yes, makasulti kita to God be the glory.
sa mga accomplishment na to, atong ginauli nga to ang kahimayaan nga to kaniya. Pero kung adunay mga tao nga magsulti-sulti lang to God be the glory at apan kung wala sila mahibalo sa prinsipyo sa pagkapuno sa balang espiritu o sa prinsipyo sa paggamit sa rebound technique kung adunay sila dili mahimaya ang Diyos sa ilang kinabuhi. Okay, diri na ta karon sa the struggle for control. As long as you live, the old sin nature and the Holy Spirit contain for dominance in your life. So, ito nakita, no? Samtang buhi pa ta, ang atong old sin nature o ang Holy Spirit nga nasa sulod sa atong kinabuhi, kanunay kini sila nga nag-ilog sa pag-influensya o paggahom sa atong kinabuhi. Si Apostol Pablo nag-describes meaning struggle. Sa Romans 7:15, for that which I am doing, that means sin, I do not understand. For I am not practicing what I would like to do. Wala na i-practice ang gusto niyang buhaton. Living the spiritual life, wala gusto niya pero wala niya i-practice. But I am doing the very thing I hate. Gibuhat niya mabutang nga dili niya gusto. Unsay buti pasabot niini? Ug unsa tong atong nakita nagdominar sa atong kinabuhi, halimbawa kung ang old sin nature nagdominar sa atong kinabuhi, bisan pa nakahibalo kita sa mga doktrina nga dapat mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi, dili kita makahimaya. Bisan pag gusto kita nga magabuhat untag kahimayaan sa Diyos, dili kita makabuhat niyan. Ano man, mas isog ang old sin nature nga nagdominar sa tuwa, sa dihang kita dili puno sa balang espiritu. Dili kalihok ang balang espiritu sa atong kinabuhi. So, kanunay ni sila nga nagabangi sa sulod sa atuang lawas. Atong nakita ang balang espiritu, gusto niya nga mosunod sa kakabuhaton sa Dios. Apan ang atong old sin nature, buot pud kita niyang birahon ngadto sa pagpakasala ug ngadto sa pagbuhat sa mga butang masupak sa kabubuton sa Dios. So, Paul is saying that when the sin nature controls the soul, the believer is carnal. Okay no? Sa diha nga ang old sin nature mo'y nagahari o nagakontrol sa atong kalag, kana nga magtotoo gitawag kana sa carnal. O dili wala gi kahimayaan nga maihatag kana sa Ginoo. But when the Holy Spirit fills and controls the soul, the believer is spiritual, and then he can execute the spiritual life. So, either nata sa old sin nature o nata sa gitawag the Holy Spirit. Kung nata sa the Holy Spirit, nag-influence nga hika nato, so spiritual ta, maka-execute ta sa mga spiritualong butang. Apan kung nata sa old sin nature, carnal ta, dili ta maka-operate, diha sa gitawag na to execution sa mga espirituhanong mga pagkinabuhi. So, volition determines which one will gain control. Mo ni ang pagpili gyapon nato mo ay nagdetermine kung asa niining usa ang control sa atong kinabuhi. Kita ang magpili na. Kung gusto nato nga balang espiritu, volition is the issue. Kung nakaisala, rebound, and then stay in fellowship with God. Follow His will. So, any unconfessed sin in your life allows the sin nature to reign in your soul. But it is quickly dethroned by the application of 1 John 1:9, the rebound technique. So, tama gina siya. Kung adon tayo unconfessed sin sa atong kinabuhi, ang old sin nature na to mo'y naghari sa atong kalag. Apan kung kita magagamit sa 1 John 1:9, automatic gina nga mawala, mahimo na sub kitang spiritual. So when your sins are confessed, you regain the feeling of the Holy Spirit so that you can learn doctrine
and advance to maturity. Some believers are like yoyos, atong dulaan bitaw nga yoyo, constantly jumping back and forth between the feeling of the Holy Spirit and the dictatorship of the sin nature. So, yun na niya ang kahintang sa mga magtotoo, murag yoyo siya, no? Kanunay lang siya balik-balik, pataas, pababa, pataas, pababa. Puno sa balang espiritu, kaya nag-rebound, pero dali kayo nakasala, balik na po sa ubos. Rebound na po, balik sa taas, kung nakasala na po, balik na po sa ubos. Wala pa'y sistema kung unsaon pag-stay in fellowship with God. O busa, sa iyang pagkinabuhi o sa atong pagkinabuhi, mura kay yoyo. Pasaka, pababa, pasaka, pababa. Sige tang gamit sa 1 John 1:9. And we don't know how to stay in fellowship with God. We do not know how to prevent sinning so that there is no rebound anymore. No? So, wapatamahanad niya na, no? So until such time nga we grow to maturity, nga makahibalo na kita mo gamit sa rebound, mahibalo kita nga magpapuno sa balang espiritu, mahibalo kita nga mo stay in fellowship with God, mahibalo kita nga musunod sa iyang kabubuton, o nga niya na atong nakita, nagmadaugon kita sa atong Christian way of life. So only through rebound and learning and applying Bible doctrine consistently can the believer overcome this instability. So what happens to the Holy Spirit when we are in the status of carnality? Unsa daw ang mahitabo sa balang espiritu sa dihan kita na sa kahintang sa karnalidad o nagatugot sa atong daang kinayang makasasala nga magakontrol sa atong kinabuhi. Ang balang espiritu, the Holy Spirit is said to be winds. So, atong nakita din ha, the Holy Spirit is said to be winds, no? Gisanta, no? Gisanta na tong balang espiritu sumala sa 1 Thessalonians 5:19. Or grieve, nagsubo, sumala sa Ephesians 4:30. Before we examine these two terms, let us note three sins listed in the Bible as sins against the Holy Spirit. The first is committed by a believer, second by unbelievers. The sins committed by unbeliever are actually two sides of the same coin. So we will look at this first. Dito karon sa sinning against the Holy Spirit. Number 1, sinning against the Holy Spirit. Blasphemy against the Holy Spirit is the sin of rejection of Jesus Christ as Savior and the influence of satanic thinking. Matthew 12:14-32. That could only be committed by an unbeliever during our Lord's incarnation. So, buti pasabot, ang usa ka tawo nga nagsalikway kang Kristo Jesus ingon iyang manluluwas, o bisan man atong nakita, na-influensyahan siya sa panghunahuna ni Satanas. Mabuhat naman kana siya sa usa ka dili magtotoo sa panahon sa gitawag natong pagsulog ni Kristo Jesus sa iyang unodnon nga kahimtang. So if that person reject Jesus Christ, that's blasphemy against the Holy Spirit. Second, resistance to the Holy Spirit. Naon sa kalainan ning blasphemy, kay isa blasphemy against the Holy Spirit, no? Rejection kini siya. Pero ang resistance to the Holy Spirit is the sin of rejection of Christ by church's believers sa Acts 7:51. Naon sa sabot meaning ang anong na blasphemy na resistance. Bote sabot nga ang balang espiritu through common grace nagahatag siya og pagpahibalo sa maayong balita sa usa ka tawo may tungod sa maayong balita
Apan bisan man nga iyang nasabtan ang maayong balita, siya gihapon nag-reject kay Kristo Jesus o kay nagtrabaho ang balang espiritu sa iya o nag-reject niya. So, resistance to the Holy Spirit. Walang sa Acts 7:51. Number 3, lying to the Holy Spirit. Kining magbakak na kita sa balang espiritu. Lying to the Holy Spirit is the sin of false motivation committed by a believer. Acts 5:1-10. A good deed performed with wrong motivation is wrong. Bisan pag maayo ang imuhang gibuhat, pero kung gi-perform nimo kana siya nga mali ang imuhang motibo, mali kana siya. Giving money to the church is generally considered to be good. Yes, maghatag tag kwarta sa atong simbahan, maayo mo na. Kumala sa 2 Corinthians 9:7. However, if you give as a result of pressure, kanang gipugos ka lang, or you give as a result of approbation loss, gusto lang nimo nga maila ka, masikat ka, or any other false motivation, it is lying to the Holy Spirit. Kitawag kini siya lying to the Holy Spirit. In Acts 5, Ananias and his wife, Sapphira, were jealous of a man named Barnabas. Ano sila, no? Hatag ni Porta si Barnabas Manggod sa real estate broker. Nagaghalin, Bakag Porta. So nakahatag sila ang tabang sa simbahan. Apan diri sa Acts 5 ato nakita si Ananias o ganyang asawa nga si Sapphira gusto po nga maparehas sila kang Barnabas. So bisan tinuod layo ra silang Barnabas kay Barnabas own a tremendous amount of real estate on the island of Cyprus, kining gamay nga isla, no? Barnabas sold the land and gave all the proceeds to the apostles for distribution to the destitute believers of Jerusalem. So nakatabang ni si Barnabas. Baligyan niya iyang portion sa kaptangan parang matabangan ng mga naglisod ng mga magtotoo sa Jerusalem. Na wala kaila si Barnabas nining mga tawhana, pero atong nakita, naraman sila sa Cyprus. Pero atong nakita, nagpadala siya sa iyang bahandi para matabangan ng mga magtotoo sa Jerusalem. And then everyone praised him for his generosity. Well, wala man nag-after siguro si Barnabas nining ang paggadaygon siya. Pero ang mga tao, yes, nagkadayg, nagkasalamat sa iya. Kung samtang nadunggan kini ni Ananias o ni Sapphira, when Ananias and Sapphira heard about this, in their lust for a provision, they too sold a piece of the real estate, but gave only a part of the proceeds to the church. So, nanundog po sila ni Barnabas. Gusto po nila nga musikat po sila. Pero si Barnabas ay no nga dilito ang iyang purpose of provision loss. Ang iyang purpose makatabang siya sa mga magtotoo, mga kaigsunang magtotoo sa Jerusalem. Apan si Ananias ug Sapphira, out of their jealousy nga mailhan po sila, ning sundog sila. Apan ang ilang pagsundog nga ibaligyan nila ilang kaptangan o gihatag nila ang tanan, ang nahitabo na makaknahinon sila. But give only a part of the proceeds to the church. So part lang ilang gihatag. Wala nila gihatag ang tanan. So ang ilang saad, ibaligyan nila o kang halin ilang gihatag ang tanan. Now, it would have made no difference before the Lord if they had given only 5 cents or on the dollar. Wala may kalainan sa matas Ginoo kung muhatag sila dako, kung muhatag sila gamay. But they falsely claim that their monetary gift was all they had collected from the property. So, din ang problema. Kaya namakak man sila nga, naghunahuna sila nga, ihatag nila ang tanan nga to sa simbahan ang tanang halin.
ang Dios wa man unta nagkinahanglan sila nga ihatag ang tanan. Pwede naman unta katunga ang ihatag. Pero lagi nagsaad-saad sila. Unya namakak sila sa dang gipangutana sila ni Pedro. So the Apostle Peter called them believers under the influence of satanic thinking. So gitawag sila ni Pedro nga mga magtotoo nga na-influensyahan sila sa panghuna-huna ni Satanas. Unsa ang panghuna-huna ni Satanas? Approbation lust. Gusto sila nga musikat, muhatag kunuhay sila, apan silang paghatag nga kundi ay adunay nagpaluyo nga kadalo og approbation lust. So they were guilty of lying to the Holy Spirit. Gitawag ni siya guilty of lying to the Holy Spirit. For that, they were severely disciplined and died the sin unto death. The 1 John 5:16. Dili po to basta-basta ang nagpanghitabo kay automatic yun gidisiplina sila o gawas nga disiplina po sila dili gyud disiplina nga unsa lang kundi sin unto death. Patay gyud sila sa 1 John 5:16. So the sin unto death is maximum divine discipline to the individual believer, removing him from pesto into pastry of the plan of God. Mao ang divine discipline, no? Ang sin unto death, no? Mao na siya pinakataas or maximum divine discipline. Ngadto sa matag usa ka mga magtotoo nga din pagakuhaon siya gikan sa pesto Christian way of life o pagtuon siya sa pastry mo na kung dito na sa langit lagi apan atong nakita gitawag atog early departure. Kaya divine discipline ka to na pagkasakas langit. So once the believer is in carnality, okay? Once the believer is in carnality, he is grieving and quenching the Holy Spirit. So either grieve na to or either gi-quench na to ang balang espiritu kung nakita sa carnality. Natay sala quenching or grieving the Holy Spirit ana. So quenching the Spirit is the absence of the Holy Spirit's mentorship and is manifested by false application of doctrine. Grieving the Spirit is the absence of the empowerment of the Holy Spirit that results in overall failure of the spiritual life. So muna. Dirita karon sa growth and maturity. Dirita karon sa growth and maturity. Spirituality and carnality are absolutes. Nanahibalo na tanini nga pag maghisog kita spirituality and carnality, puros guni sila absolutes. Walay 99% nini. So once nga 99% ka lang, dili ka spiritual. So carnal ka gyud. So once nga nakay-usa ka sala, carnal ka. Dili ka pwedeng giging spiritual at the same time carnal, no? Kung nakay sala, carnal ka. Kung wala kay sala, spiritual ka. So, absolute ang spirituality o carnality. Pamanang gihisgutan niya sa Ephesians 4:30 o 1 Thessalonians 5:19. You are either grieve the Holy Spirit or quenching the Holy Spirit. 1 John 1:7, 1 John 2:10, and then 1 John 3:49. Ano? 49 yata na. So at any given moment, you will be either 100% filled with the Spirit or 100% controlled by the sin nature. You cannot be partially or partially carnal. Dili ka na pwede nga partial lang ka spiritual, hindi po pwede nga partial ka lang carnal. Nor can you be both spiritual and carnal at the same time. Hindi po na may tabo. You can, however, rapidly switch from one to another. This is a basic concept of experiential Christianity. On the other hand, spiritual growth
is relative. A believer gradually matures just as a child gradually becomes an adult. The moment you accept Christ as Savior, you become a son of God. Sa Galatians 4:4-7. And then the Greek word nini is huios, means an adult son. Meaning huios, both sabot an adult son. This is the top circle, your position in Christ. However, experientially, you are called bripos. Both sabot. Kaya nagdawat na ka kang Kristisos, gitawag ka nag-adult son. Pero ang imong kahimtang, experientially, bata pa ka. Bago pa kang natao sa espiritualong kahimtang. Kung mo nang giskutan sa 1 Peter 2 verse 2, bripos. Di pa ka makasabot sa mga gahing kalanon. You are still babes. Nagkinahanan pa ka sa mga pure milk. So this Greek word refers to a baby at the mother's breast. Bisan tinod, tigulang na ka, siguro nag-edad na ka 50 or 40 or 30. Pero tungkol kay bago pa kang natao diya sa espirituanong kahimtang, bago pa kang ma-regenerate, gitawag pa ka sa pulong sa Diyos o bripos. Bata pa. Bisan tinod, gitawag na kag-adult sa mga pagtuog kang Kristo Jesus kay nahimo kang membros pamilya sa Diyos, apan ang imong experiential ng kahimtang, gitawag og bripos. So this Greek word refers to a baby at the mother's breast. When a person is 50 years old and believes in Christ as Savior, he is physically an adult, but spiritually he is a brand new baby. If he grows spiritually by assimilating and metabolizing Bible doctrine, he will soon become a spiritual adolescent, Matthew 4:4. If he continues to grow, he will eventually become a mature Christian. So kung padayon yung pagtuon sa pulong sa Diyos, mantubo ka nga sa pagkantong. This is a second concept of experiential Christianity. The relative progression of spiritual growth is closely related to absolute status of spirituality versus carnality. A believer, whether a baby, adolescent, or mature, is either spiritual or carnal at any moment, depending on who controls his soul. Depende lang nga kung saan nag-control siyang soul. God the Holy Spirit or the old sin nature. While a temporary lapse into carnality demands the rebound technique. So, kung nasabtan na nimo kini siyang rebound technique, kada nahibalo ikaw nga naka sa carnality, you need to use rebound technique. 1 John 1:9. And by that, makabalik ka nga to sa spirituality. It does not immediately erode the believer's level of growth. The believer greatly benefits by keeping short accounts with God, by promptly rebounding to restore the feeling in the spirit. So, the more time the believer is filled with the Spirit, the greater his opportunity to learn and apply Bible doctrine, and the more rapid his spiritual growth. Ano ang importante nga magagamit kita sa rebound. Once nga nasabtan na nimo ang rebound, may pasabot nga gusto na nimo nga manghinlo ka kanunay sa dihang makasala ka. O kung maanad na ka sa pagpaghinlo, ganahan na kang namupuyo kanunay nga hinlo. Wala na, no? Sa dihang naanad na ka, gusto na kang permanenteng hinlo or libyo. Hangtod, mabot ang panahon nga mas taas na ang panahon nimo nga dili ka nagagamit sa 1 John 1:9. Because you know the principle how to stay in fellowship with God. In the church age, we have a new commandments that replaces the Mosaic law. Ito gani, dito na natin kaganina. There is a church age, we have a new commandments that replaces the Mosaic law. Nangatay bag-o nga balaod.
Keep on being filled with the Spirit. Mo na ning atuwa pagkapuno sa lang Espiritu. Dili na di mo sa iklo. When you are filled with the Holy Spirit, you are not under the law. Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. Good morning sa Matthew 22:6-40 o bisa man sa Galatians 5:22-23. Obedience to this new mandate is necessary in order to fulfill the second basic commandments. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yes, importante na, no? Kining bagong balaod nga magpapuno ta kanang sa balang espiritu. Kasi dili kita magatubo sa grasya kay balo sa atong Ginoong Hesukristo if we are not filled with the Holy Spirit, if we are not in the law of the Spirit. So when you accurately understand these two imperatives in duha ka mga commands, you are on your way in the Christian life. But until you understand them, your Christian life will be frustrated. Kung wa pa gid mo ni siya masabti ning mga detangan ni kining duha ka mga imperatives, duha ka mga sugo, your Christian life will be frustrated. Many Christians are eternally saved, but do not know it. They feel they have done something to lose their salvation. These are carnal believers who do not understand eternal security or the persistence of the sin nature in their lives. Yet, there is nothing the believer can do to lose his salvation. Di naman gid mawala ang kaluwasan nga ni kanato. Pero ang mga taong karnal, usahay magunahuna pa nga dili sa luwas. So there is no failure, no sin that can cancel the work of Christ accomplished on the cross. The question is, how do you know you are saved? Have you believed in Christ by faith alone? Then you are saved. Yes. Kung nagatuo ka, kang Kristo Jesus nga ginugman luwas, pinagis pagtuo. Luwas ka. How do you know you are carnal or spiritual? Have you rebounded? Then you are spiritual. Pureness of salvation and the feeling of the Holy Spirit comes by means of faith perception. Believing the gospel and the doctrines of the Word of God as taught by the mentor, God the Holy Spirit. Faith perception makes the power of the Holy Spirit and the spiritual life a reality in your thinking. In the realm of spiritual phenomena, reality is not what you feel, not what you assume, not what tradition has taught you, but the Bible doctrine that the Holy Spirit teaches you. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Seeing that His divine power, the filling of the Holy Spirit, has granted to us everything pertaining to life and godliness. That is His spiritual life. Through the true knowledge of Him, who called us by His own glory and excellence. 2 Peter 1:3. So, okay nga itong kinabuhi, no? Nagkakinabuhi kita sa pagtuo. Nagkakinabuhi kita sa pagtuo dili sa atong makita. Well, mao ka na ang atong pagtuon sa God the Holy Spirit versus all sin nature. O din hinatapos ang atong pagtuon ini nga libro na humanatan ini, and I think Pastor Jong will just send to us the questionnaires para nga makasugod na usab kita o answer meaning nga libro. And the next Saturday, we will start studying the book of Hedonism. Okay, so mo ato sa tas pagampo o nakita mo ato sa mga questions and answers kung na may mga pangutana, magampo sa ta. Amahan na mo nga Diyos, Ginoong Hesus, nini nga kagabhiyon, kami maghatag sa among pagpasalamat, pagdaig ug paghimayang anak kanimo.
Salamat sa panahon nga gihatag nga hikanamo. And din kami naka-perform sa pagtuon sa imong pulong, pagtudlo sa imong pulong. Salamat sa imong grasya. Samtang nagahulat kami sa imong pagbalik, nagahatag ka kanamo og daghan pang mga opportunities. Inauli na mo ang tanang pagpasalamat, tanang nga pagdaig, pagsimaya ang anak kanimo, sinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos at atong manluluwas. Amen.